minsan, kung hindi mo naman naunawan, wala, di useless din. Kaya kailangan talaga, hindi tayo ng mga kay Lord. Wisdom, para maunawa natin binabasa. Tapos reviewin natin yung paligid natin. Diba? Ang dami kasi ng distraction. May mga bata, may parang sa mga kapitbahay mo, maingay, maririnig mo. Kaya kailangan meron kang kapanin yung may kwarto ka. Kasi kami wala kami kwarto talaga. Pagpasok mo sa bahay, hindi na agad, isang tapos na, bigawan na. Ganon sa akin. Pero hindi ka naman talaga, alam mo naman pagdating na ako eh. Hindi na habang buhay naman tayo sa lugar na yun. Kaya lagi mo, yan ang inagawa kay Lord. Bigyan tayo ng peace of mind na lugar. Ayun. Tapos po, tayong Biblia. Pangalawang manalangin. Yun nga po, manalangin tayo. Ito kasi yung way para magpasalamat tayo sa Diyos. Yung mga mabubuting ginawa niya sa buhay natin sa araw-araw. Araw-araw natin siyang pasalamatan. At yung avoid toxic media, yung mga nakikita yung pagsiselfon natin yan. Diba? Ginagamit din ang demonyo yan eh. Kapag nag-cellphone tayo, di ba? Sige lang, scroll. Tapos wala naman nangyayari. Ay, yung oras mo, lumilipas, wala ka nagagawa. Hindi ka nakapag-devotion. Ginunan mo kayong mag-cellphone. Nagkano din ako eh. Hindi ako lalayo sa sarili ko na lang din. Narano ko naman, sa bawat isa sa akin, nararanasan mo talaga. Diba? Hindi ako ako eh. Hindi din naman. Nag-cellphone kayo, hindi ka na nakapagbata, hindi ka na nakapag-devotion. Ginunan mo kayong cellphone, ibig na ano na sa katang Bible. Kaya yung salita ng Lord talaga eh. Hindi lang yung pinapahagi mo, kailangan i-apply mo talaga sa sarili. Kaya sabi ko, Lord, ako yung tinuturo mo sa akin. Kaya matutuwa ko sa nakita ko na sa'yo. Minsan, lason talaga yan. Kasi makikita natin, tapos may papasok sa utak natin. Hindi magaganda, may mga balita, tapos may mga patayan. Di ba? Tapos magiging negative ka na rin, magiging negative na rin yung isipan mo, nadamay ka. Parang, ay, pinawa ko talaga yun, no? Kaya kailangan talaga, piliin natin yung mga rin natin. Ako kasi, mag-isip lang ako mag-isip tapos, mag-search na ako ng paborito ko, panoorin yung kay Stephen Rato, yung mga pastor, yung mga grabe talaga nakakablis yung mga yun, no? Yung namatay si Jesus, sige, Jesus namatay, yung na ano, yung tinakwin. Talaga kasama ko wala na akong motivation. Motivation mo rin siya. Pasasawa niya si Pastor. Charlie Kirk? Si with Jesus. Si May. She's with Jesus. Ayun. Nakakasira din ang ating pag-iisip din kapag yun nga isa to. Kaya kailangan talaga, ito natin talaga sa pagbabasa. Kahit siguro 5 minutes lang yung pagbabasa natin, basta meron tayo na unawaan. Then, nagpasok tayo sa isip natin ng mga verse. Okay na yun. Bukas na lang ulit. Okay, pag-gabi, no? Pag hindi pa tayo naanto. Kasi ginagawa ko yung pang-kaanto. Pangalawa po yung speak life and eat with wisdom. Sa Tagalog, magsalita ng katotohanan. At pakainin natin ng karunungan. Sabi po sa Proverbs 18, Kawikaan 18 verse 21, sa tila na kasalalay ang buhay at kamatayan. Kung ano yung sinasabi mo, kung ano yung sinasabi mo, yun yung tuloy mo, hindi naman ang puso mo. Sa tila talaga nakasalalay sa bibig. Kailangan natin na disiplina sa ating sarili. Sa bibig, paano pa natin madidisiplina yung kailangan kahit ka sa pagkain. Kailangan balance lang, you know? Kailangan disiplinahin natin. Disiplinahin natin yung sarili natin eh. Kailangan talaga, ito sabi, eat balance, seek encouragement. Gamitin natin yung bibig natin sa pag-i-encourage sa kapwa natin. Lalo na yung mga wala pa sa Diyos. Hindi pa nakakakilala mga unbeliever. Yun, gamitin natin yung bibig natin sa pagsalita ng Diyos. Pakilala natin si Kristo. Kung paano din tayo binago. Gamitin natin yung testimony natin. Gamitin natin yung sarili natin. Bahagi natin sa iba kung paano tayo binago.
amin ng Diyos. At dapat ito rin nakikita sa ating buhay. Para may courage natin talaga sila, no? Gamitin natin ang ating bibigay nga sa pagpupuri. Sa pagsasalawang sa damin, Diyos yun nga. Gamitin natin sa mabuting bagay at kalagod sa Panginoon. Kahit sa pagkain, dapat limitado lang eh. Kasi kapag masarap yung pagkain, hindi rin talaga mapigilan. Lalo na pag libre. Siyempre, libre yun eh. Oo, kahit busog ka na kasi ganun talaga ako eh. Kaya pala. Kailangan limitado. Kasi kapag hindi natin nilimitado yung nahirapan din kami. Kapag limitado yung pagkain natin, kapag sumobra, yan nakakasama talaga. Ano ba nakuha ng pagkasobra? Diba? High blood, diabetes, diba? Ano pa? Cholesterol. Oo, cholesterol. Tapos sisisihin natin si Satan, binigyan tayo ng sakit. Eh tayo kumain ng madami. Sabi ni Satan, ikaw nasa imigrat dito, tapos ako sino. Pero saan ba tayo? Ayun, yun nga. Eat balanced meal and speak encouragement. Dapat limitado lang ang kumain. Yun nga yung consequence sa atin. High blood, magkaroon tayo ng diabetes, at kung ano pa, kaya dapat balance lang tayo. At pangatlo po, mood. Yan. Ito yung pinakamahirap pigilan. Yung mood. Let God control your emotion. Sa Tagalog po, hayaan mo na ang gusto kumontrol sa iyong damdamin. Huwag mo kontrolin yung sarili mo. Oo, ito mo kontrol ka, katawan mo yan. Pero hayaan natin ipasakot sa Diyos, di ba? Hayaan natin siya na kumilos sa ating buhay, di ba? Kung ito ka sa ating sa Galatia 5:20-23, di ba yung Tagalog eh. Pero sabi, but the fruit of the Spirit, di ba? Meron tayo na ito, love, joy, peace, patience, kindness, at ano pa, humility, di ba? Meron pa tayo nito. Kapag meron tayo nito, Masado na. ano tayo? Ano tayo ng Holy Spirit? Kaya natin kontrolin yung mga ayun natin. Pero kailangan masakot natin sa Lord. Kailangan natin ng disiplina sa ating mood. Una, pahinga. Pray when overwhelmed. Smile often, forgive freely. Ang sa Tagalog, manalangin ng may kasabigan at palaging umiti at laging piliin magpatawad. Diba? Kahit na inaway mo ako kunwari, pipiliin pa rin kita. Pipiliin pa rin kang mahalin, patawarin. Pipiliin pa rin natin ang pakumbaba kasi meron tayong Holy Spirit na eh. No, nasa atin na yung magiging kawangin na tayo ni Kristo, papunta na tayo. Hindi man perfect, pero at least unti-unti tayong binabago. Diba? Ang sarap kaya mag-ano kay Lord, no? Yung, Lord, sige, ikaw lang bahala. No? Susunod na lang ako. Tapos di mo na kayo, no? Kahit sinisir mo lang ka na, alam ka nakasawa ko, baliw na ako eh. Sinisir mo na lang ako siya kiningitian ko. Kasi sisitas ginagamit na naman ko. Ba't nag-isip ko sa kanya? Hindi ko makakatulad. Yun. At hindi ka, bakit? Kasi di magsabi mo siya, demonyo ka na naman. Sasabihin sa atin nun, ikaw nagsisipakat sa kanya yung bunganga mo. Yun ang ano sa akin. Sabi ko, sige, papamuhin ko to. Lord, may pray na naman ako, Lord, papamuhin mo to, tanggalin mo to. Dati ganun eh. Ikaw, demonyo ka na naman eh, no? Wala naman na ano sa akin eh. Minsan, ginagamit ka naman ng demonyo. Pero naman siya alam doon kasi nga believer siya. Wala siya alam sa salita ng Diyos. Tayo makakaalam, kaya tayo dapat mag-explain sa kanya. Kaya kahit konti, nagsasalita naman sa kanya ng word of God, yung mga nalaman, alam mo ba ganyan. Mahinaman lang, kasi kapag ano feeling niya, alam mo na yan, alam mo takas ko na eh. Yun ang isip. Kaya kailangan bago lang tayo palagi. Kaya kailangan yung emotion natin, yung mood natin, talagang nakano sa Holy Spirit. Talagang magpapasakot tayo. Dapat maging kawangis talaga tayo ni Kristo. Si Jesus nga, di ba? Ang dami nilang sa kanya nung naglalakbay pa siya, no? Nagsishare siya, no? Pero hindi siya nagalit. Grabe, no? Kung ako si
Ayan. Pangapat, ito. Ito rin maganda rito. Yung money. Ito yung money. Pera talaga yung nakakatanggal Yung nakakatanggal ng stress. Tama. Kasi hindi. Talaga, si Satan, ang ginagamit din niya, pera No? Bakit gusto mo magtrabaho? Kasi gusto mo magkapera. Bakit gusto mo mag-negosyo? Kasi gusto mo kumita. Lahat nasa pera. Kasi hindi ka naman kakain kung wala kang ganito. Di ba paano ka makapagsigil ng church kung wala kang ganito? Di ba paano ka makakakaroon? Yun Di ba? Ang sabi dyan, be a good steward, not slave to money. Maging isang mabuting katiwala, hindi isang alipin sa pera. Yun lang. Dapat hindi tayo magpaka-alipin sa pera. Paano ba natin makikisisila yung sarili natin? Yung sa pera na to. Ito yung pera na to. Ako wala. Ayoko sabihin na wala akong pera. Baka mawalan ako Kailangan sa gabi daw may pera tayo. Ayun, ito may matotoo pala ako talaga. Yung Monday, Lunes, ito ang buti ng Lord, ito na yun. Yung Lunes, injection namin si RJ. Pangalawang balik. Ang pera ko talaga, mga Lord, 200 lang. Bago sa ako pa yun sabi ko, ako naman, sabi ko, pera ko. 200 sabi ko, Lord. Ilan mo na ako nasabi, sabi ko, Lord, 200 lang ang pera ko, mamamasali pa kami. Wala kami bigas, pinili ko 3 kilo lang, wala pa kaming kulang, 200. Pagdali pa ako sa bakuna, mamaya wala kami namin. Lord, hindi naman bahala. Hindi ko alam kasi lahat ng naisip ko kamag-anak ko, alam ko hindi ako tutulungan. Ito naman sa isip ko, kapatid ko, hindi ko matulungan. Hindi ako ang hiningi ng tulong. Pinsan ko, wala, dinededma rin ako. Yung mga gusto mo, mag-anak mo, hindi mo talaga sila maamay, no? Tapos, sabi ko, Lord, alam mo, maniniwala ako na may gagawin kang milagro sa buhay ko. Diyos ang muna ako yun. Iba yung mukha ko, parang nalulukot Pero yung puso ko, nananampalataya. Kasi pera na naman di ba? Wala kang pera. Yung 200 na yung papunta lang yun. Gutom ka, kain ka, pagod ka. Sabi ko, kung mayaman lang ako, private na yan. Isa lang yung 550 dito sa may kapatang Bernadette. Pero wala Yun. Sato na. Yung malis na kami. Dala ko cellphone. Nag-chat ako. Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Hindi ko alam kung sino gagamitin mo. Pero nagtitiwala ako sa'yo. Ito na. Nag-chat ako sa kapatid ko. Alam mo, agad si Arnie ng kaso. Ganyan-ganyan pula ng pamasahe ko. Hindi ako nagpaawa. Ang sabi ko, kailangan ko lang ng panlagdag pamasahe. Kahit 150. Sa kapatid ko, nadala ko nabibigyan Pero sabi niya, ayaw niya nga pumunta kayo. Hindi naman daw siya nababago. Kaya, hindi ko na-explain. Sabi ko, Nag-reply ko na lang siya. Oo, yun. Dito na. Sabi ko, kahit 150 lang. Sabi niya, mamaya na lang. O di, kaya paano na? Ay, pag-asa. Sabi ko, sige, tayo ko na lang. Ito naman yung pinsan ko. Sabi niya, ay ko, Jen, ganyan. Pandagdag lang ng pamasahe, pangbawa ng hospital sa sandasan. Kasi yung nakagat si RJ. Sige, send ka ng Gcash. Uy, salamat. Thank you, Lord. Grabe. Pero hindi ko expected yun kasi nga, alam ko may problema rin na. Tapos, sino pa ba? Kasi kapag yung asawa ng kapatid ko, una, sabi niya, kapag may kailangan kate, yung asawa niya, lapit ka lang sa akin. Kasi natutulungan ko rin siya kung mag-give and take lang talaga. Pero iwalay na sila no. Nilakas ako yung loob ko kasi nakakahiya naman, wala na sila ng asawa ko at tumalapit pa ako doon. Pero, tinry ko lang naman, hindi naman taray ko. Pinadalan ako, 300, sabi, sige, saan mo yung Gcash mo? Ayun, sabi ko, yes, 300, yung pizza ko nagpadala ng 250. Hindi magkano na yun. Yung kapatid ko naman sinano, ito na, hapon na, alas 6 na nagpadala. Nakauwi na kami lahat nun. Sabi niya, kararating lang ng amo ko, kami na yung number ng Gcash mo. Sabi ko, gawin mo 450 para may pamilya kami ulam. Sabi
na kumilos. Grabe, sabi ko, Lord, ang mga mong binigkas ko, thank you, Lord. Alam ko yun ang plano niya. Ayun ang way ni Lord eh. Yung sa atin, imposible, pero sa Diyos, posible. Posible sa kanya, grabe, sabi ko, Lord, thank you. Napakabuti mo. Nakapamasahe na, nakapag-jollibee pa, pag-uwi namin, nakabili pa ng bigas. Grabe na to, kaya ako. Sabi ko, tigilo siya eh. Wala naman imposible sa kanya eh. Ay, actually, cellphone. Oo nga. Wala ko kayo pang pinag-touchscreen. Mahirap. Meron ba sa Hindi ko rin na dito rin ako. Sabi sa, ito na, sabi sa Lucas 16 verse 11, sabi, kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa iyo sa tunay na kayamanan? Kapag kasi, kaya pala hindi lahat ng kailangan natin, pag hiningin natin, ibibigay agad ni Lord. Di ba? Hindi pala yung kailangan mo lang. Tulad yan, instant, kailangan mo, Lord, no, na talaga yung kailangan mo, binigay niya agad. Kasi ano nila, kailangan na kailangan mo. Pero yung mga bagay na hinihingi natin, Lord, bigyan mo ako ng bayang lupa, Lord, hindi na agad pala ibibigay yun. Maglingkod ka muna. Pag-amin mo muna yung buhay mo, bago na ibigay yun. Kasi pag mga binigyan ka na ng pera, ng trabaho, binigyan ka ng trabaho, binigyan ka ng magandang buhay, baka pumunta ka na lang dito once a week na lang. Diba, minsan baka hindi ka na rin pumunta, baka may pinag-aabala ka na, may business kang talagang pinagkukulan mo ng buhay mo. Kaya, lagi natin yung decision natin, lagi natin may saan kasi pagkaliwala. Ibigay natin sa kanya. Kasi siya naman nakakalam kung anong nakakabuti. Huwag lang tayo magmadali, pero sigurado naman yun. Diba? Sigurado ibibigay niya yun. Ito na. Paano ba natin matidisiplina ang ating sarili sa pag-gadget? Maging marunong tayo dapat makontento. Marunong tayo makontento sa sarili natin. Huwag tayo mamumad ng malaking halagang pera. Huwag tayo, kailangan natin yun. Pero huwag naman yung talagang sobra-sobra na kung ano lang kasi yung kailangan mo, yun ang ibibigay sa'yo ni Lord eh. Maging siguro kasi sabi ni Lord, kung ano yung nabubuhay ka naman, kumakain ka naman 3 times a day, okay na yun anak, antayin mo na lang yung iba pa. Baka, ano lang eh, doon kapag doon, kumbaga sa process pa ni Lord, pero sure naman yun. Diba? Magkano tayo, huwag lang tayo, magaman, pera, yung ganun. Pero talaga, hindi naman talaga, pero, syempre, si Lord, pero nagbigay yun. Tiwala lang tayo sa plano niya. Kasi ang pera, ang daming nagagawa yan eh. Yung pera na yan, nagbubuhay talaga ng tao dyan, kahit Kristiyano. Ang nakakagulo niya dito, marami na silang pamilya, dahil saan? Sa pera. Nag-away sa bayan lupa, ay tito no? Di ba? Nag-away, nagpatayan. Sa mga probinsya maraming ganyan daw eh. Mag-asawa, madalas nag-away ang pera. Oo, totoo. Siya nagkatrabaho eh. Siya nagkatrabaho, wala eh. Magreklamo ka sa kanya, wala lang pera. Kulang. Kasi ang sahod lang, minimum. Wala ka ng trabaho, wala kang may pasahan. Pero kulang talaga. Yung kulang mo, kinulog mo lang hingin eh. No? Hindi mo manghihingi sa tao kasi kulang mo yan sa dalawa. Wala na yan sa susunod. Kaya yung si Lord, ay yung asawa natin, kung ano lang yung trabaho niya na binibigay sa atin na pera, agad sa akin naman, kumpleto naman yung sahod na binibigay niya. Binabudget mo lang ng tama. Kapag kami, ang budget namin sa ulam, 150 to 170. Pagtanghali, 50 pesos. Di ba? Kasi ang asawa natin, kasi importante na pag-ulaman natin siya na kahit pa pag-uwi sa loob sa bawang. Kasi siya yung mapagod. Totoo yan. Yes. Di ba? Pero tayo mga anak natin, hindi mo reklamo yan eh. Pag lagi ng hapon, Lucky Me, tapos pag lagi, kung magugulang na ng chichiria, yung chichiria ano, ako rin eh. Chichiria ng baboy. Kontento na kami naman, kasi kapag nanonood ka ng mas malaki, pag naranasan mo yung hirap ng ang hirap ng parang hindi ka na magiging masaya. Gusto mo puro sarap na lang. Kaya mas masarap talaga nasa baba
Yun. Ano pa yung mga nasisira? Magkaibigan, nagkautangan, hindi pinautang, nag-apply, nagchismisan. Kaya ang gagawin kung wala rin talaga, no? Kailangan din natin yung ano, kailangan alamin natin kung yung sitwasyon niya, baka mamaya, mas mahirap pa sa'yo yung utangan mo, tapos nagalit ka. Hindi ka pinautang. Sa government, sabihan na natin, ito yung trending ngayon, no? Yung blood control, ang dami nagsi-alisan, ayaw mag-booking. Nagsi-alisan yung mga sila na iba. At bakit ganun? Ang yaman sa nila, pero mas pinipili pa rin nilang magkakaw. Hindi sila makontento sa meron sila. Diba? Yung si, ano yung babae na ano, kaya, napakadami sa sakyan, hindi makontento sa tatlo dalawa lang. Gusto ko na yun ang bubulok ng bibin eh. Sabi niya rin, kung tayo dito mag-import ang kaya natin sa lupa, tayo na langit, mag-import. Ang daming, sa dami lang kinurakot ng mga senador, ng mga namumuno, lumulubog tuloy tayo sa, hindi lang sa ano eh, lumulubog din tayo sa paha, di ba? Pinalabas niya yung cake. Lumulubog tayo sa, ang dami ng paha. Yung ibang lugar, hindi pinabaha, ngayon pinabaha na. Dahil sa problema, pagnanakaw. Pero tingnan mo, ano nangyayari? Nalalaman na yung katotohanan, binubukid ko sila ni Lord. Kasi diba, wala naman ngayon talaga na hindi mapupunyan. Lahat talaga lalabas ang katotohanan. At pagbabayani yan, hindi mo sila magbayad dito sa lupa, sa impyerno, sorbol sila doon. Sigurado yun, di ba? Hindi pa sila makaranas dito ng hirap, pero sigurado yung buhay nila na panghabang buhay sa impyerno habang buhay siyang magbubuksa doon, di ba? Yun na lang yung isipin natin eh. Nainit tayo kasi ang dami yung pere. Pero wala silang Diyos, wala silang kapayapaan. Wala silang kapayapaan, wala silang, tawag dito, yung peace of mind, wala nga silang kapayapaan. Yung, alam naman nila, ninakaw lang yun, hindi kinakain na, nagalit sa nakaw. Di ba? Ayun nga po. Hindi yung ginagamit talaga. Dapat kailangan talaga maging matalino tayo sa paggamit ng pera. Ayan po, dito po tayo. Bilis ah. Ang buhay ko na may 4M. Ang buhay ko na may 4M na to, na may direksyon, ay may kabanalan. Una po, Kabila. dito. Kabila. Bakas mo na. Yan. Ayan, una, iringin natin ang ating isipan araw-araw sa salita ng Diyos. Lagi natin iisipin yung salita ng Diyos, yung mga pangako niya, yung mga mangyayari sa buhay natin. Huwag natin isipin ngayon kung ano yung kalagayan natin. Yun ang isipin natin lagi. Hindi habang buhay, mahirap tayo, di ba? Sabi ko nga doon sa wala ang anak ng Diyos talaga na lumalimos ng tinapay. Hindi tayo mamalimos. Bagkus tayo yung mabibigay din. Magaling na. Kaya yun ang nagbabasa sa utak ko. Kunin natin ang ating isipan ng mabubuting bagay. At maging positibo tayo lagi sa buhay. Palagi natin isipin yung makalangit. At yung pangalawa yung ating bibig. Piliin natin ang ating pagkain, yung inumin, mga pananalita. Kasi kapag nakapagpinaw tayo ng hindi maganda, wala na, hindi natin mababawi yun. Makakasakit pa tayo ng damdamin, di ba? Kaya kailangan bago tayo magsalita, isipin na rin natin yung nararamdaman ng tao sasabihan natin. At ang bibigyan natin gamitin natin sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Nasisilaw ako sa Huwag natin gamitin sa panitirang puri. Huwag natin sinabi yung mga kapo natin. Gamitin natin yan sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. At pang-apat, yung pangatlo, mood. Ipasama natin ang ating emosyon sa banal na spirito. At pang-apat yung mani, maging mabuti tayo ng matiwala. Maging mabuti tayo ng katiwala ng yaman.
Yun. Play natin sa ating sarili at tanungin natin yung sarili natin. At mamaya may question and answer din dito, di ba? Ano tayo kung ano yung reflection? Ha? Oo, yung ano reflection. Yun nga. Yung bibig natin, paano pa natin ito ginagamit? Paninira? Pagsasalita ng hindi maganda sa kapwa? Pagsisermon? Ginagamit natin sa ating katawa? Ganun ba yun? Yes. Gamitin natin sa mabuti. Mabuti ba ako o naninira ng kapwa? Ngayong mood natin, mga nakaraang araw, ako ba'y madaling mainis? O marunong magpasensya? Yun. Sa pera, marunong ba ako magplano, mag-ipon? O ginagamit ko lang sa mga bagay na madaling yun, hotel, shopping, mga ganun. Pag ang pera ka, ano agad eh, ano na yun, check out. Check out na yan. Kailangan gamitin natin sa sa tama. Pag binigay na ni Lord yun. Pag hindi tayo humingi ni Lord, para nakikita sa atin yung kabutihan ni Lord. Conclusion na po tayo, magpasama tayo sa Diyos, ibigay natin sa Diyos. Kaya conclusion, magpasama tayo sa Diyos, ibigay natin sa Diyos ang lahat ng ating kahinaan. Yung ating pananalita, yung emosyon, yung, ano ba yun? Yung ating mood. Yan. Pasama natin kay Lord. Ang declaration natin, kaya pagiging po natin declaration of faith natin. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. O Panginoon, binabago mo ako araw-araw. Ayan. Sige po ha. Pray muna po tayo. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong gawain, Lord, na pagkalupayan, Panginoon, ang iyong mga salita, Lord, naway magdirekta sa aming mga buhay. May sa buhay namin, Panginoon, hindi lamang mapakinggan, Panginoon, bagos magamit namin to sa pang-araw-araw. At magamit din namin, Panginoon, na makapaglingkod sa iyo, Panginoon, ang totohanan, Panginoon, na walang araw makita tao lang, Lord. Alam mo, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming pag-iisip, Panginoon, ang aming pananalita, Panginoon, kung paano kami mag-budget, Lord. Alam mo, Panginoon, basta mo walang name sa'yo, Panginoon, lahat sa'yo, lahat, Panginoon. Lord, kung may nakikita ka pa sa amin, Panginoon, na hindi ka alugod sa'yo, Lord, sa aming mag-iisip, pananalita, Panginoon, sa aming pagkilos, Lord, Lord, pag-uwi mo ang aming pagkatao, Panginoon. Ikaw, Lord, ang maghari sa aming buhay, Panginoon, pag-uwi mo kami kasama ng iyong banal na Espiritu. Equip mo kami, Panginoon, sa mga bagay na hindi ka alugod sa'yo, Panginoon. Ipuro mo ang tama, Lord. Pagpatuloy kami, Panginoon, na magpakalanin sa'yo, patuloy namin pag-gamit sa'yo ang aming mga buhay, Panginoon. Hindi lamang, Panginoon, sa loob ng yung bahay sa bahay, Panginoon, kundi sa labas, Lord, sa mga wala pang pagkakakilala sa'yo, Panginoon. Magamit namin ang aming buhay, Panginoon, para sa iyong kalwalatian, Panginoon. Gamitin mo lamang kami bilang instrumento mo. Upang ito rin, Lord, ang daan, upang pasalamatan ka, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Lord. Patuloy kong dalangin, Panginoon, na patuloy mo pa kami, Lord. Ingatan, gabayan, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na nagpapasakot sa iyo, Lord. Salamat, Panginoon. Nakin namin ang katagumpayan sa aming mga buhay. Salamat, Lord, sa buong linggo na ito, Panginoon, na iningatan mo kami at patuloy mo pa kami iingatan, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, Lord, sa iyong mataas na papuri. Wala natin sa salamat. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Ganda naman ang forehead mo. Kala ko kasi dati forehead yung maganda, mayaman. Matalino. Ayun. Pero tama nga naman, di ba, yung mind, mouth, mood, money. Araw-araw yung struggle natin eh. Unang-una yung mind. Pag-isip pa lang natin eh, kahit anong bait natin, anong buti natin. Minsan toxic. Madalas nega. Paglabas mo, may mga kaibigan, kasama sa trabaho na kahit anong bait mo, kahit anong ganda ng mood mo, masisira tayo eh, madidisga rin tayo eh. Diba? Kaya talagang madalas dapat ang gawin natin yung pwede tayong makisama, pero wag tayong makisama. Diba?